po, dapat po, pagtingin nila dun sa gamot, tingnan po nila yung likuran, halimbawa po kung tableta or kapsula, tingnan po nila kung kailan po ang expiration date. Tapos po, kung nakalagay naman po siya sa kahon o kaya sa bote po, tingnan din po nila yung expiration date. Kasi po, minsan po nagkakamali nga po dun sa. Tapos sana po nasa resibo din po. Kung tutuusin mo, dapat nililista nga nila yung mga iba pang impormasyon po doon, like yung mga lot number po, kung tutuusin. Para just in case po na isusoli nila yung gamot kung may problema po, mas madali pong ma-identify nung pinagbilan po ng gamot. So, para at least po malaman din nila kung totoo po, kung di po peke yung gamot na binili nila. Sa pagtingin sa prescription pad, meron bang kailangan silang tignan doon? Kung kumpleto o hindi? Opo, dapat tingnan po nila kung yung pangalan po ng gamot na po, tapos yung number po, kung binili po nila lahat. Kasi sa butika naman po ngayon, hindi naman po kailangan, mas maganda po kung bibili ng buo. Okay, kung halimbawa po, pinrescribe po ni doktor ay 12 capsules, dapat po buo. Pero kung halimbawa po, hindi kayo bibili ng buo, dapat po yun, nag-i-indicate din po, nilalagay po ng pharmacist or pharmacy assistant kung ilan lang po yung nabili. Yun po yung tinatawag na partial filling. Hindi po binili lahat, so ilan pa po yung pwede niyang bilhin sa susunod na panahon. Hanggang gaano katagal yung buhay ng isang prescription pad? Yung reseta po. Oo. Dapat po kung ano lang po yung... Within yung, 1 year. Alin po yung pagbareseta. Kung halimbawa ang antibiotic, dapat kung hanggang kailan lang po nireseta ni Doc. Hindi po pwedeng ulit-ulitin. Halimbawa, nag-ubo ako ngayon, nag-ubo ako next month, gagamitin ko ulit yung reseta. Doc, kasi po, kung tutuusin, dapat po yung reseta, dapat nasa butika naman yan talaga. Kaya lang po, naging practice na lang na nangyayari, ibinibigay po sa pasyente. Kasi po, dapat po, ang butika, itinatago po yung mga reseta. Nililista po kasi yan dapat sa prescription book. Itinatago po dapat yan sa butika. Pero, naging practice na po, lalo na nung naging commercial na po, di ba? Yung readily prepared na po, nandiyan na, kukunin na lang sa counter. Dati po kasi, di ba, ang mga pharmacists, sila pa yung nagmi-mix lahat ng mga gamot.